Right? So, i-discuss natin kung ano ang file server. Ngayon, pag-usapan na muna natin kung ano ba talaga yung word na server. Yung server, yun nagpo-provide ng data, resources, and services doon sa mga computer o kaya doon sa mga client. So, ano naman yung word na client? Yung client, siya yung device o software na nagre-request ng services ng server. Mostly, ginagamit siya sa file sharing nga. Yun lang naman yun. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung ibig sabihin nung... hindi. Akalain muna natin yung paano sila nagpa-function. So, ang unang mag-aano dyan, gagawa ng move is yung client. Magre-request siya ng kailangan niya services or files sa file server. Ngayon, yung file server naman, kala mo siya, firewall. Siya yung nag-handle ng mga files. Pwede niya din wag bigyan ng files or services yung client kung ayaw niya. O kaya yung mga admins sinet na bawal. Pero, in cases na ganito, siya yung magsasend syempre dun sa client. Yun na yun. Tapos, dun naman sa ano nga ba yung file server? Ito yung file server. A file server is a computer or device that stores, manages files so that other computers on the same network can access, share, and save data in one central location. So, sa madaling salita, yung file server, siya yung pinag-store ng mga files, mga datas. Mostly ginagamit siya sa mga, ito yung example sa mga schools, companies, or stores. Ayan. Na pwedeng gamitin ng mga students, employees, tapos yung mga nakakapaloob doon, yung mga photos, videos, projects, mostly ng mga employees pati students, tapos mga backup datas nila kung sakaling mawala yung mga data nila doon sa mga client nila. Ngayon, pag-usapan natin yung benefits. Wala naman to masyado. Maganda. Yung benefits lang naman kasi ng file server, maganda siya. Kasi, iisa lang yung lugar na paglalagyan niya. Saka, pwedeng madaming tao yung magtago ng mga files or ilagay, store ba. Tapos, backup siya eh. Kasi, kapag nawala dun sa client mo yung mga files mo na kailangan mo, pwede mong kunin dun sa file server kasi nga, pwede mong pag-storean. Saka yung security niya maganda. Kasi kung yung admin, pinagbabawalan niya yung maka-access yung mga ibang tao na hindi naman kilala, matik yun na hindi sila makakatanggap ng services ng file server. Saka yun, saves times for users. Diba? Hindi na kailangan manually i-transfer yung isa-isa pa. Kaso nga lang, ito naman sa limitation. Magastos yan. Kasi iba pa yan eh. Hindi naman yan kala mo client PC. Client PC, pwede ka din mag-store. Kaso nga lang, pag nawala, wala na. Kumbaga, pero dito sa file server, kung meron ka nyan, may backup drive ka. Kala mo ganun. Tapos, ayan isa pa yun sa mga kahit ako ayoko. Kapag nasira na yan, wala na yan. Literal na lahat ng sinave nyo, mawawala. Kahit ganun. Kailangan ng maintenance yan. Kasi kapag nasira nga yan, mawawala lahat ng mga files, services, projects, lahat ng yun dun sa mga ginawa nila pag nasira. Saka ayan, mabilis din siyang mapuno. Kailangan laging mag-expand ng mag-expand. Kaya sobrang laki ng cost niya. Magastos talaga yan. Kasi kung mostly na gumagamit ito talaga,
malalaki na or may kaya na. Kailangan may kaya ka na. Huwag ka dapat magiging kuripot dito kasi kung magiging kuripot ka, ikaw lang malulugi. So, for summarization, file server, yung nagmamanage ng mga data efficiently sa mga network. Kaya yung tumutulong sa mga companies na makapag-share ng files sa bawat isa. So, very crucial siya sa mga ibang companies. Kasi most of the time, madaming mga nagpa-file sharing talaga dun. Kailangan talaga yung reliability. Hindi yung pwedeng umasa ka lang talaga sa mga client PCs. Ganon. Kasi sure ball, baka ma-delete or masira lang. Kaya security, dapat ganun. Dapat matatag talaga kasi paano pag nakuha ng ibang companies na kalaban ng company? Hindi wala na. Matik na yun. So, yun lang. Maraming salamat po. Goodbye and thank you. Ako nga po pala si John Cedric Tolentino. DSS 12-2. Yun lamang po pa sa aking presentation. Matala.